I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello, University me again. Ay, nako mga kubayan. Shoutout sa inyo. Kumusta po kayo? But anyway, ang video na ito guys, itong video ni Katunying na sinasabi niya kasi under the Marcos administration, garapalan ang korupsyon. Well, I think nasabi niya siguro yan dahil yung issue laban kay Sara Duterte. But before ako mag-react guys, panoorin nyo muna ito, no? Siyempre, panoorin nyo para kompleto detalyado. Eto na. Gusto ko lang tapusin nyo na yung fucking down show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Pwede naman kayo magtrabaho na habang may hearing eh. Ang dami mong palusot, gawain mo kasi. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin Oh, dahil hindi kami sumusunod sa inyo. oh. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Ano na itulong mo? Wala nga eh. Wala ka naman na itutulong. Ano na itulong mo? Galit na galit si ma'am, ano? Ma'am, alisin na kita, ha? Binulok mo Stop yung ko na tinapay muna sa to. DepEd nga eh. Expired yung gatas eh. Ay, nako. Tinambak mo yung laptop. Anong maitutulong mo? Wala ka nga nagagawa eh. What is happening to our country, Mr. President? Out na si Pangulong Marcos Jr. Problema ni Sara yan. Siya lang gumagawa ng gulo Ano sa buhay niya. nangyari? Ano nangyari sa unit team? Ano? Ay wala na. Matagal nang wala yung Katunying. Parang gusto kung pwede lang ibalik yung nakaraan, ano? Ay, nako. Grabe. We expected too much from our leaders, pero ngayon po, ang nangyari po sa bayan natin, nahati. Ano? Nahati po ang bayan natin sapagkat may kanya-kanyang interes. Dati, mataas pa ang pag-asa natin. Baka sakaling unlad ang bayang ito, magkaroon pa ng tsansang umasenso. Pero, ang nangyari po sa atin, kailangan mo ngayong, para bang, kailangan mo ngayong kumampi dahil may nag-aaway na dalawa, kailangan mong may kampihan. Ganun ba mangyayari sa atin? Yung ba mangyayari sa atin? Hindi ba pwedeng nasa gitna lang tayo? Objectively, pinanunood natin kung saan pupunta ito. What went wrong? Yun siguro ang tanong natin eh. Hindi po ba, mga kababayan? Ano bang naging ugat ng lahat ng ito? Bakit ba all praises sila sa isa't isa nung nag-uumpisa up to the time na mag-resign si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang DepEd, maayos pa naman silang dalawa. Ang tinutukoy ko po si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte. Pero ngayon po, inaabot na tayo ng ba't kaya tayo ano nangyari sa atin, mga kababayan, no? Ang dahil yan sa confidential fund. Ano nangyari sa atin? Nanggugulo talaga yan si Sara Duterte. Ay, nako. Mana sa ama. Ano Kung sino man ang nangyari? sisihin dito, walang iba kundi si Sara. Ito matindi. Ito mas matindi. Ewan ko kung yung isa na to, kung napanood nyo na po ito. Yes, napanood namin yan. Binabantaan niyang Pangulo, papatayin. Hindi, subukan niya kung kaya niya. Huwag hanggang salita, gawin niya sa gawa. Tingnan natin kung magagawa niya, baka pupulutin siya sa kangkungan o sa West Philippine Sea. Mas matalino sa kanya si Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Kung sino man, walang ibang sinisisi dito, mga kababayan, kundi yan si Sara. Nagkaroon po ng hearing, tahimik si Zuleika doon sa house, pero ginugulo niya eh. Siya ang nanggugulo, wala nang iba. Ito po ito yung mas matindi sa lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Panoorin nga uli natin yun. Parang, sinya. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Well, ang premise naman doon, pagka daw po siya ipinapatay. At ang sabi niya, the one person who wants her dead si House Speaker Martin Romualdez. Totoo kayang may ganun? Kayo po ba naniniwalang may ganun na? Gawa-gawa lang niya yung sinagsabi. Alam ko may mga political motives ang bawat isa, pero to the point na may papatayin Vice President Sara Duterte. Tapos, dahil meron siyang naiisip na may magpapapatay sa kanya, nagbilin siya, pag siya napatay, patayin din si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker. Bakit tayo umaabot sa ganun? Tingin ko, sa bagay, may makikinig kaya si BP Sara sa mga pwedeng magpayo sa kanya, no? Ano ba pwedeng ipayo sa kanya? Ma'am, pwede hinay-hinay. Pero kung may magpayo siguro sa kanya na maghinay-hinay siya sa kanyang pagsasalita, baka magalit no? Ang hirap din Sa totoo lang, nakakatakot po siya ngayon, ano? Nakakatakot po, ano? Medyo sa totoo lang, nakakatakot po yung mga binabitawang salita. At ang napapansin natin, unlike her father, si Pangulong Duterte kasi kayang-kaya niyang mag-joke, kaya niyang magbigay ng salita, babawiin ganun. Kumbaga kabisado natin si Pangulong Duterte. Si VP Sara kasi baka hindi pa niya naaabot yung ganung klase ng karisma, no? Karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang napansin ko kay VP Sara, medyo pikon. Medyo pikon, ano po, mga kababayan? Pikunin talaga Mabilis po siyang mapikon. At ang problema po sa ating lahat, kapag tayo ay pikon, may mga nasasabi tayong hindi magaganda. Halimbawa lang, yung pagka tayo ay napipikon, I'm sure, kahit na mabait kang tao, mapagmumura ka di ba? Pero yung merong nagbilin para patayin. Ano ba sabi ng Malacanang dyan? Sige nga, may statement po ang Malacanang tungkol dyan sa sinabi ni VP Sara Duterte, no? Ito po yung sinabi ng Malacanang dyan. Acting on the Vice President, ito po yung message, acting on the Vice President's clear and unequivocal statement bilang pagtugon sa maliwanag at diretsahan na pahayag ni Vice Presidente that she had contracted an assassin, na meron na siyang kinausap na isang assassin, mamamatay tao, to kill the President if an alleged plot against her succeeds. Kung ang isang tangka o plano na patayin siya ay magtagumpay, the Executive Secretary has referred this active threat. Ang punong tagapagpaganap, si E.S. Bersamin po ang tinutukoy, ay ipinasa ang active threat o ito pong aktibong banta to the Presidential Security Command for immediate proper action. So inendorse na daw po ni E.S. Bersamin sa Presidential Security Command ang bantang ito, active threat para sa immediate proper action. Any threat to the life of the President
must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Lalo pa nga daw po, at ito ay inihayag sa publiko sa mga maliliwanag na mga pangungusap. Galing po yan kay sa Presidential Communications Office at may utos na raw po si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano po, mga kababayan? Nasaan po ba si VP Sara ngayon? Si VP Sara po ay nasa ospital at sinasamahan po niya sa St. Luke's Hospital. Ito pong si Attorney Zulaika Lopez. Siguro po dun sa mga parang kayong lahat alam niyo na po yung background nito no. Nagyayaya na daw po ng rally kasi ng EDSA itong si Attorney Harry Roque. Puro EDSA naman. Puro kayo EDSA. Traffic na nga si EDSA. Anyway, nag-umpisa po ito sa desisyon po ng Kongreso noong kung di ako nagkakamali ay Wednesday na i-contempt ito pong si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Nung po siya ay ikinontempt, of course, alam niyo ikinukontempt, ikinukulong po yan, meron pong detention facility ang house. Nung pong kinagabihan po ng Huwebes, ay nagpunta si VP Sara doon sa Kongreso. So pinayagan po siya na bagamat lampas na sa oras ng dalaw, pinayagan po siya dahil Vice Presidente po siya na makausap si Attorney Zulaika Lopez. Ang gusto po ni VP Sara samahan po si Attorney Lopez doon po sa detention center hanggang sa araw ng Lunes, pero hindi po pumayag ang House dahil nga daw po may mga rules sila na sinusunod. So si VP Sara, imbis na umuwi, nagpalipas po ng gabi doon sa opisina ng kanyang kapatid, si Congressman Pulong Duterte, Paulo Duterte. Dahil ayaw pong umalis ni VP Sara sa Congress, medyo kinakabahan po ang House dahil magiging security issue daw po yon. Considering may iba pang nire-request po si VP Sara, isa po dyan ay ang payagan siyang mag-jogging sa paligid, etc. Ano po? So, ang naging ending po nun, mga kababayan, kagabi po, para, klaro naman parang klaro ang statement ng Sergeant at Arms na gusto nilang para i-flash out ba ito si VP Sara para umalis na rin siya sa Kongreso, alisin na rin doon si Attorney Zulaika Lopez para po dalhin sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Ayun, humarang na po doon si VP Sara, nagsalita, nagpa-press con po sila sa pamamagitan po ng Zoom, ano po. At ayun, kaya nga po nalaman natin na kinuha pang abogado, tumatayo pong personal lawyer ni Attorney Zulaika Lopez, si VP Sara. Ewan ko kung hanggang ngayon meron po silang arrangement tungkol dyan. So apparently dahil sa panic attack, dinala po sa sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Sinamahan po siya ni VP Sara at later on at 5 o'clock in the morning kanina, dinala po naman siya sa St. Luke's Medical Center. Pero the order of the House stands na pagkagaling daw po sa St. Luke's ay dadalhin po sa Correctional Institute for Women. Ito pong si VP Sara, mga kababayan. Hindi pala si VP Sara, si Attorney Zulaika. Pero dahil ayaw ngang humiwalay sa kanya ni VP Sara, parang ang dating tuloy nun you and me against the world. Si VP Sara at saka si Attorney Zulaika. Ako naiintindihan ko yung point ni VP Sara. Ayan po, kita nyo, ayaw bumitiw nitong si Attorney Zulaika kay VP Sara. Matagal na siguro silang magkasama, matagal na po silang magkasama, baka po
Ayaw na ayaw ni VP Sara na kumbaga madamay yung kanyang mga tao, especially ito pong kanyang kaibigan, dun po sa problema niya. Pero kung babalikan po natin, kaya naman po nadamay yung mga iba-ibang mga tao, kaya nadamay yung mga iba-ibang tao, mga tauhan po nila, those people who are working for the Vice President, sapagkat ayaw talagang humarap ni VP Sara sa Kongreso. Pero ngayon, gusto pala niyang tumira sa Kongreso, magstay sa Kongreso. Kaya nga eh. Ano po, mga kababayan? Isa lang makakalutas. So, para matapos. how is it gonna end? Yun po ang ating inihintay. How is it gonna end? Sana po ay maging maganda pa rin ang ending nito. Ang kwan lang natin dito, mga kababayan, sa totoo lang, ang ikinalulungkot natin ng higit dito sa pangyayari po na to, mga institutions po ito eh. Ito, sasabihin ko sa inyo ng diretso Ang kagandahan po na ating nalalaman, ang paggastos ng confidential and intelligence fund, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ideya kung papaano hindi lang sa OVP, pati sa iba pang mga government agencies na may confidential fund, kung papaano po nila pinaglalaruan ang pondo ng bayan. Yun lang. Kurakot kasi. Yung pong tanong talaga. na, dapat bang busisiin ang paggamit ng confidential fund? Palagay ko, hindi lang sa opisina ni VP Sara. Pati na yung iba pang mga government agencies na may confidential fund, it's high time to set a specific system and siguro mga protocols para po hindi naman nilulustay ang pondo ng bayan. I am talking only about the confidential and intelligence fund. Kasi kita-kita natin kung gaanong binalahura po ito eh. Kaya lang, ang problema po lang, sa totoo lang, kaya po medyo sensitive po itong issue na to dahil meron na pong hidwaan ang House of Representative Leadership at saka si VP Sara. Pero alam nyo kung hindi si VP Sara to, say another government agency, matutuwa pa rin ako eh. Dahil nakikita natin kung paano, di ba, kung paano nilalapastangan ng pera mo. Pera mo po yun, kabayan. Pera mo yun. Pera natin yun eh. Ginaganon lang nila. O ito, kalimutan natin si VP Sara. Sa totoo lang po, nakakagalit naman talaga na nakita natin, iwini-withdraw ang daan-daang milyong piso mula sa land bank, tapos hindi natin alam kung paano yung ginagastos, kung kani-kaninong acknowledgement receipt lang ang inilalagay doon. Bogus. Happy ka ba doon, kabayan? Siyempre, hindi. Bogus yung resibo But ni having Sara. said that, siguro it is high time na busisiin ang lahat ng confidential fund use ng iba't ibang mga government agencies. At kung meron ng House of Representatives na ganyan, dapat ay mabusisi din natin. Because no one is above the law. Hindi po ba? Ang problema po kasi, halimbawa, yung COA natin. Ang COA, huwag magagalit ang COA, ha? Ang problema po sa COA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba resident auditor? Kaya nga tinawag na resident auditor nung isang ehensya. Maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na pong itong mga napatunayan in the past, na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Because of money. Kasabwat ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa sa COA eh. Bagamat dapat, ang presumption natin may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon-bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan. Mga kababayan, nakikita niyo po ba yung
yung sitwasyon. Kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako kampi pa nga ako sa kanya sa una. Kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang sarili sa pagsasalita. Tama. Para sabihin niyang naiisip niya, pinupugutan niya yung mga... those words should not come from the mouth of a sitting vice president, the number 2 top official of the land. Hindi po bagay yun eh. Talaga. Diba? Parang hindi siya abogado. Yung mga ganon, salita ng kanyon eh, salita ng napipikon eh, no? Pikunin kasi yun eh. Salita ng napipikon. Pero hindi rin katunying. Kaya walang mangyayari sa bayan natin. Ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Because of Piatos. Sasabihin ko po sa inyo totoo yan. Because of Piatos. Garapal talaga. Garapal. As in. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit pa paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects ngayon. I-quote nyo po ako dyan, kung gusto nyo i-quote ako. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero, that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Tama. Bastos talaga kasi yan, katunying. Ugali ba? Walang preno bunganga niya. Vice President pa naman Hindi din. Hindi ugali ng Isang abogada kamo. ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Parang ugaling rascal, no? Parang Hindi po, opo. tambay sa kalye. Yung ganong klaseng ugali. Nakalimutan niya, vice presidente siya. Ako yun lang, ito, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. See guys. Yung mga kongresista, ibinebenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. May problema ba ang administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero, that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Yung mga, ang problema kasi sa kanya, sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Yun, tama yun. Ikaw nga yung nakakaalam kung merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita.
apat na withdrawal ng 125 million Ang laki. each, kalahating bilyon. Tama yan. Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba? Todo deny Mga nga eh. kababayan. Pati yung staff niya, deny na deny. Kasi pinuprotektahan niya si Sara. Yan si Attorney Lopez. Kitang-kita naman yan sa hearing, mga kababayan. Ang korupsyon, matagal na, dekada na po yan. Hindi nababago po yan. Kahit sinong pangulo na umupo, mayroon at mayroong korupsyon. Hindi nawawala po yan. Ito po ang nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Ito po ang nangyari sa bayan natin. Ayan. Pagka diehard Duterte ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Pag diehard BBM ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Ito na po nangyari sa bayan natin. Ito na po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Opo. Yan na po nangyari sa bayan natin ngayon. Kawawa po itong bayan natin. Na-polarize tayo dahil sa mga leader na iniidolo ng karamihan. Hindi po ba? Ako, ang pangarap ko, matagal ko na itong pangarap. Sapagkat naniniwala ako na tama yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Matagal ko ng pangarap na sana ay tanggalin ang diskresyon ng mga mambabatas, congressman at senador sa paggawa ng proyekto, sa bidding. Ewan ko lang kung may tumakbo pang congressman at kung may tumakbo pang senador. Tanggalan po ninyo ng diskresyon ang mga mambabatas natin sa pagturo ng mga project, pagturo lalo na ng mga kontraktor na gagawa ng project. Pagka po ganun, ewan ko lang kung may tatakbo pang congressman at senador. Yun ang pangarap ko. Sana mangyari yun. Pero mahirap eh. Mahirap mangyari. Alam nyo kung bakit mahirap mangyari? Sila magdidesisyon eh. Yun ang problema natin, mga kababayan. Parang, di ba? Parang kaya tumatakbo ngayon ng mga mambabatas, gustong maging congressman, eto pa, meron pang isang gusto si Ping Lacson na matagal ko nang gustong mangyari. Alam niyo po, kaya itong Ping Lacson na to, nanghihinayang ko kay Senator Ping Lacson eh. Sana si Senator Ping Lacson ang naging presidente ng Pilipinas eh. Alam niyo po yung isa pa niya sinasabi, sabi niya, pagka ikaw ay pumasok sa gobyerno, pag ikaw ay government official, whether you are appointed or elected, dapat waived ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dapat pwedeng halongkatin ng gobyerno na nag-iimbestiga ang iyong bank accounts. Pagka ikaw ay isang tao na pumasok sa gobyerno, ulitin ko ang gusto ni Senator Ping Lacson, all government officials, elected man o kaya appointed, dapat walang bank secrecy law. Kung gusto po nating matigil tong katiwalian sa pamahalaan, kung gusto nilang matigil ang katiwalian sa pamahalaan, ano po yung dalawa lang muna at marami pa namang iba. Ano pong una, tanggalan ng diskresyon ang mga mambabatas sa pagpili ng mga projects at lalo na sa pagpili po ng mga kontraktor. Hindi nila trabaho yon. Number 2, dapat pag opisyal ka ng gobyerno, gaano mang kataas ang posisyon mo sa gobyerno, gaano mang kababa ang posisyon mo sa gobyerno, dapat waive ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dalawa lang. I support that 100%. Opo. Dumaan. Dalawa na yun. Dumaan Major po yan, mga kababayan. Mabubusit ka eh. Dumaan ang pusa ko guys. Ang problema pasensya na kayo. ngayon, contractor mismo, congressman eh.
Nakakalungkot. Ang pinaka nakakalungkot po dito, sa totoo lang, yung nag-aaway-away tayo dahil sa mga politiko. Nag-aaway-away tayo dahil sa mga tinamaan ng magaling na yan. Natuto lang tayo mag-computer. Kung mag-akusa tayo sa kapwa natin, ganun na lang. Hindi ba? Pero ako, sana dumating ang araw na mangyari yun. Ang totoo, gusto kong ma-discourage ang mga politiko na magpolitiko eh. Gusto kong ma-discourage ang mga congressman na tumakbo. Gusto kong ma-discourage ang mga senador na tumakbong senador. Opo, mga kababayan. So, yun guys, no, napanood nyo yung sinabi ni Katonying. Well, anyway, sa akin lang naman, no, kung sinabi niya po yun, under the Marcos administration ay garapalan ang korupsyon. Ang tanong ko, saan banda? 'Di ba? I think yung mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. guys, nagtatrabaho naman sila. Parang wala naman ako naririnig na may korupsyon sa mga bawat ahensya, no? So, kung sasabihin mo, under the Marcos administration, may korupsyon, palagi ko wala eh. Kasi ang Pangulo, very organized ang kanyang pamumuno. Alam po natin yan. Kasi yung mga tiwali ng mga ibang opisyal, no? Sinasante niya po yan. Talagang tinatanggal niya. Katulad nung yung nagli-lead sa investigasyon sa Pogo, dito sa PAOK, guys, di tinanggal yan kasi nanampal siya. So, lahat marami. Kung isa-isahin natin dito, nako, mahaba na ang oras natin. Ngayon, ito for sure na walang korupsyon, no, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Well, masasabi ko siguro baka sa local mayroon, 'di ba? Ngayon, dito naman sa sinasabi ni Katonying na bakit daw, no, gumalaw, no, si Pangulong Marcos Jr. na sitahin niya itong mga congressman na ito at ang Senado. Guys, 'di ba? Separate powers 'yan, no? Yan ba pwede bang maghimasok si Pangulong Marcos Jr.? Palagay ko hindi eh. Unless lang ganito, no? Well, anyway, kasi ang alam ko dyan, sabi po ng mga ibang na pinapanooran natin, halimbawa, yung isang abogado na political analyst, ano, sabi niya kasi, no, kung ang isang congressman ay nangurakot, guys, no, kung gusto mo manghimasok ang pamahalaan para imbestigahin, ito na lang daw kasi ang gagawin, no? Ang gagawin ng kanyang nasasakupan, magsampa ng kaso. Kung magsampa ng kaso, saan? Doon sa DOJ. Ngayon, pag na-found out ang DOJ na talagang may korupsyon na nangyayari, doon nagagalaw ang pamahalaang Marcos. Ganun lang yun eh. Pero yung sabihin mo konsitin, no. Hindi ganun sabi nung mga abogado, mga kababayan. Now, isa pa. Bakit ito si Katonying? Parang ang dating sinisisi ang Pangulo sa mga nangyayari. Yung ibig sabihin, tulad na kay korupsyon, no? Anong issue ni Sara? Ito kasi ang dahilan kung bakit nag-react siya tungkol dito kay Sara. At isa pa, may nasabi na naman siya tungkol kay Sara na kailangan magiging aware sa mga pinagsasabi niya at laban sa Pangulong Marcos Jr. Hindi maganda daw yun. Talagang hindi naman maganda. Kabastusan yun no? Nadadala ka ng galit mo tapos kung anong pinagsasabi mo, hindi maganda, hindi asal ng isang mataas na opisyal yan. Abogado pa naman, di ba? Alam nyo yan si Sara Duterte, guys, yung mga issue niya. Issue niya yan binibintang nila sa iba. Kasi gawa mana sa papa niya. Di ba? Ang tanong, kailan bang inaaway siya ni Pangulong Marcos Jr.? Kailan ba siya inaaway ni Speaker? Di ba wala? Inaaway ba siya ni FL? Hindi, di ba? Ang alam ko yung mga Duterte ang nang-aaway sa pamahalaan, sa First Family Di ba? Hindi mo alam kung bakit. Kasi ang nakikita ko dito, in my own thinking lang, Kasi sa issue ni Sara Duterte, parang wala na kasi siyang makapitan no? Ang gusto niya kasi isalba siya ni Pangulong Marcos Jr. For the sake of their unity. No, wala siya na ang unang kumalas at kasalanan niya po 'yun. Kung tatatandaan nyo, kaya sila nagkaganyan ng mga Duterte at itong mga Dilis, mga Alipores, nandahil din po yan sa confidential fund.
Di ba tinanggalan siya ng confidential fund nung last 2022 ba yon? Correct me if I'm wrong. O, di ba? Pagkatapos na tinanggal ang kanyang confidential fund, nagsalita sa social media. Sino daw ang kumakalaban sa confidential fund? Kalaban ng bayan. Oh, see? Doon po nag-umpisa. Tapos in short, ayan, nagraling maisog. Nagkuda-kuda sila. Pinagmumura ang Pangulo. Oh, di ba? Lalo na si Digong, sinabing bangag. Oh, lahat. Sasalita sila ng bangag. Si Duterte ang adik eh. Nagmamariwana. Siya na mismo nagsabi yan eh. Para mananatili siyang gising. Pero nyo, lahat ng ginawa nila, binibintang nila sa Pangulong Marcos Jr. Kasi ang gusto nila, ayaw nilang sitahin sa mga ginagawa nilang kalukuhan. O, di ba? O, ngayon, yung issue ni Sara Duterte, obvious naman siguro ang hearing ng House Committee. Bakit ayaw nila sitahin? Kaya galit na galit sila kay Speaker of the House. Ayaw nila sitahin. O, ang gusto nila, paboran. Pues, wala tayo sa panahon ni Cory at wala tayo sa panahon ni Digong. May paboran. Black. Kasi nung the time ni Cory Aquino, lahat ng mga NPA, kumbaga pinakawala niya sa kulungan. Na-release niya lahat. Na-absuelto lahat. Si Digong naman, kinanlong niya si Kibuloy. Samantalang yung kaso niya, napakabigat. O ngayon, sabihin niyo, weak leader ang Pangulo. Bakit nakulong si Kibuloy? O, tumakas si Alice Go. Bakit na ipauwi sa Pilipinas? Bakit nakaligtas si Virgin Veloso sa kamatayan? O uwi na sa Pilipinas anytime from now? Yan bang sinabi niyong weak leader? Wala siyang nagagawa? Kung isa-isahin ko dito, mga nagagawa ng Pangulo, matindi, sobra-sobra pa. Kaya ganyan, nagdideliryo, nagpapanik ang mga Duterte, kasi alam nila, medyo napupunta na sila doon sa hindi maganda. Nabibisto na sila. Papasalamat kayo sa Quadcom. Under the leadership of House Speaker Martin. Nabubunyag lahat yan. At least, kung yan talagang na-found out na talagang may paglabag, si Duterte sa human right violation, di ba? Makukulong siya. Malaking ano yun, guys. Malaking achievement ng House yun. And of course, kudo sa Marcos administration. Kasi nangyari yan dahil sa gusto ng itong pamahalaan na ito. Gusto ng House of Representatives mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima ng war on drugs. Di ba? Tapos ito pa, yung kay Sara Duterte. Kung wala siyang tinatago, dapat humarap siya. Di ba? Kasi pag wala kang tinatago, harapin mo ng buong puso with resibo. Hindi yung bogus na resibo. Di ba? Na tanong ni Congressman Loestro, yung mga resibo, bogus. Sino si Piatos? Nangyayari yan sa panahon ni Estrada. Nangyayari yan sa panahon ni Gloria. Di ba? Nagkaroon ng yan sa impeachment yata yun ni Estrada. Yes. Si Huso Biluso, bank account yun, mga kababayan. Hindi nila alam kung sino yun. Di ba? Di ba natanggal siya sa pagka-presidente dahil doon. Ganon din si Gloria. Si Jose Pidal. Sino si Jose Pidal? Walang maipakita. Wala yata, hindi naka-record ng birth certificate sa PSA. Di ba? Bank account din yun, pera din yun. Ngayon, dito naman ang issue ni Sara, si Meridian Piato, sino yun? Di ba? Baka ibang account na naman yan. Kaya si Gloria nakulong. Flander ang kaso niya. 'Di ba? Kaya yan nga. Ayaw nila na masita, mga kababayan, sa mga hindi sa tamang paggamit ng pera. Kaya si Katunying, may nasabi naman sa tungkol diyan. Magiging mahinahon si Sara sa mga salita niya. At kailangan imbestigahin itong mga garapalan na sinasabi niya na korupsyon under the Marcos administration. Di ba guys? Siguro nasabi niya yan dahil itong issue ni Sara. Malaking pera ang nawala. Di ba? Ang hearing ng House Committee, ang laki. Nabibisto na si Sara Duterte, kaya nagpapanik na. Kasi ang House kasi, humingi na ng tulong sa PSA.
Sino si Piatos? Si Mary Jane Piatos. O paano yan? Kung ano yun, kung walang Piatos doon, ano ngayon ang mangyayari? Aba, hintayin natin. Ang kalalabasan niyan? Kaya nagpapanik sila. Nagdadrama sila, mga kababayan, kahapon, nung isang araw. Na kung tutuusin, tahimik si Atty. Lopez doon sa house. Ito naman si Sara, pumunta, ng gulo. Siya ang nanggugulo actually. Real talk tayo. Ang totoong nanggugulo, ang mga Duterte sa pamahalaan nito. Si Pangulong Marcos Jr., mabait, hindi nang aawa yan. Nakita nyo ba, rumisbak? Wala. Ganon din si Speaker. Kaya ang totoong nanggugulo, ang Duterte family. At lalo na itong mga dilis. Yung mga dilis na yan kasi bayaran yan. Sa bawat page, nandoon sila, nagko-comment sila kung ano-anong pinagko-comment nila. Mga bayaran mga yan eh. Di ba? Tapos ibibintang sa amin. Galing nila. Ganon din si Sara. Kung ano pinagsasabi, istorya eh. Parang hindi kayo nasasanay kay Digong. Di ba? Tapos mayroon sinasabi, parang, alam nyo, mga kababayan, itong mag-ama na ito, ewan ko na lang sa kanilang dalawa. Tapos, pinagmamalaki, Presidente next 2028 ay Sos Mariusip. Anong tingin nyo sa mamayang Pilipino? Bobo? Na hindi alam yung mga isyo tungkol sa kanya? Ay Sos, pipili ka din naman tamang pinuno, yung tulad din ni Secretary Gibo at saka si Speaker. Yan, mga very well experience yan. Ikumpara mo dito sa Sara, BP pa lang, tingnan mo, may anomalya sa kanyang pamumuno. Tingnan nyo yung issue sa kanya, nagpapanik na siya. Kasi papunta na tayo sa exciting part, mga kababayan. Parang may maghahain yata ng impeachment dito eh. 'Di ba? Kung sinasabi ni Katunyeng na under the Marcos administration, I don't think mayroon. Wala, mga kababayan. Wala eh. Kasi maingat si Pangulong Marcos Jr. at very organized yan. Guys, ang kanyang pamumuno, iniingatan niya yan. Ang kanyang gabinete, mga sekretary niya, sisipag nga eh. 'Di ba? Di kung mayroon, kung mayroon talagang nangurak sa kanyang gabinete, di magsampa kayo ng kaso, simple lang. At tapos sinasabi niya, kinukonsinti. Walang pagkukonsinti. Kukonsintihin ng House at saka, guys, out na si Pangulong Marcos Jr., di ba, separate powers yan? Di kung mayroong magsampa na, kung isang congressman na nangurakot, di magsampa sila ng kaso. Sino magsasampa ng kaso? Di mga nasasakupan ng isang congressman, saan sila magsasampa? Doon, sa DOJ. Pag na-found out ng DOJ na nangurakot ang isang congressman, doon papasok ang Marcos administration. Imbestigahin talaga yan. Ganun lang yun. Pero sabihin mo konsintihin, walang pagkukonsinti. Walang pakialam dyan si Pangulong Marcos Jr., Katunying. Ikaw naman, tinitingnan mo lang kung ano yung isang issue, pero hindi mo tinitingnan yung talagang totoo. Talaga naman si Katunying, parang walang alam no? Baka dala siguro nagbugso ng kanyang guys, damdamin dahil nga din sa issue ni Sara. Di ba? Na sinasabi, dapat magdahan-dahan si Sara sa kanyang mga sinasabi. So yun lang, mga bes. Ang masasabi ko dyan, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., walang corrupt. Yung issue kay Sara, yung may corrupt siguro. Di ba? Kung sinasabi niyong corrupt, talamak ang korupsyon sa panahon ni Digong. Sa totoo lang. Bakit lumubo ang tawag dito, ang utang ng Pilipinas? Bakit lumubo yan? Ang laki nun eh. Katumbas ng mga 4 na presidente na nagdaan. Ilan ang iniwan ni Panot? 6 trillion lang. Di ba? 6 trillion. Yun, mga utang pa ng mga past administration. Si Digong umupo, 7 million ang kanyang iniwan kay PBBM. Di ba? Sige nga. Mas talamak ang korupsyon sa panahon ni Digong. My goodness kayo. Lahat sila. Biro mo, napupugaran tayo ng sindikato sa Pilipinas. Nandiyan ang pugo. Nabisto lahat yan sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sa war on drugs, daming namatay. Nabisto yan sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. Through Quadcom, sa leadership ni Speaker Martin. Di ba? Yung issue ni Sara. Ngayon, learn in lesson yan sa mga ibang opisyal. Kaya maingat kayo sa mga paggastos niya ng pera ng kaba ng bayan. Si Sara, sanay na kasi sa confidential fund yan. Doon sa kanila. Pues, iba dito. National government ito. Kaya hindi pwede dito ang kurap-kurap dito na yung basta okay na lang sa'yo. Gastusin mo yung pera. Ako, sisitahin ka talaga yan. Di ba?
Oh, hindi pwede yun. Lalo ng lang house. Kaya nagwawala yan si Sara. Tulad ng sinasabi ko guys. Gusto niya, ano yan, i-rescue siya ni Pangulong Marcos Jr. at nag-speaker. Eka nga, baliwalain na lang yan. Huwag nang imbestigahan yung pera ng bayan na nawaldas niya. Yun ang gusto niya mangyari. Pero hindi pwede po yun. Ngayon pa, kasalanan niya yan eh. Inaway niya lahat. O, di ba? O, yan, nang aaway siya. Pati yung ama niya, pati mga dilis. O, yan. Yung, kung paano nila yuyurakan ito sa Pangulong Marcos Jr. at murahin. O inalipusta ang pagkataon niya. O, 'di ba? Ganun si Speaker at FL. O anong sabi ng Panginoon? Huwag kang gaganti, ako ang gaganti sa iyo sapagkat iladlad ko ang kanilang kabulukan. O ano nangyari ngayon? Ayan, it's biblical po 'yan. Very biblical po 'yan. O, nabunyag ang kabulukan nila. Oh, hindi kayo naniwala sa salita ng Diyos. Ay, nako, lalo't itong Pangulo na ito ay maka-Diyos. Mabait, hindi pala away. Oh, nagtatrabaho ng maayos, ang daming nagawa. Tapos ganyan-ganyan ninyo. Lahat ng mga anomalya na pinagagawa nyo, ibibintang nyo sa kanya. Hello, di ba? So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo sa sinabi ni Katunying? Well, ako, under the Marcos administration, very good, very nice, very organized. Oh, ang tanging may issue ngayon, yan, si Sara. 'Di ba? Ang kala niya kasi to the rescue yung pangulo. Oh, doon ka nagkamali. Wala. Ikaw ang unang nanira sa unit team dahil sa confidential fund. Ay nako, 'di ba? Problema niya na 'yun, di harapin niya. Kung ako sa kanya mag-resign na lang kasi kakahiya eh. O, kaya siya nagpapanik. Tulad niya ng issue. Sabi ni Montulfo, magka-relasyon sila. Ayan, punishment na 'yan, 'di ba? Sabi sa Biblia, sa Ten Commandment yata yan eh, no? Bawal ang makipag-relasyon sa kapwa babae sapagkat karumal-dumal yan. Dahil may punishment po yan, may consequence na kapalit yan. Di ba? Ganun lang yun. Anong nangyari ngayon? Nabunyag yan. Di kahihiyan talaga. Alam mo yun si Montulfo, siya rin na nagbunyag na may relasyon sila ni Garma at saka ni Digong. Ngayon, di ba guys? So yun mga kababayan, ano pang kapalagayan nyo? Ako? Ang Diyos ang bahala na sa kanila, basta importante tuloy-tuloy yung support ko kay Pangulong Marcos Jr. Di ba? Walang usok na hindi uusok. See you again guys on my next upload video. Bye and babus. God bless Philippines.